Carlo, hindi bang bilin ko sa inyong lahat na walang dapat na may late sa trabaho? Pero heto, hindi lang late kundi hindi ka pa pumasok ng ilang araw. Sir Michael, nanganak kasi ang asawa ko. Wala naman pong ibang magbabantay sa kanya sa ospital. Carlo, hindi ko na problema yun. Ibang trabaho at personal na buhay. Kung gusto mo magbantay sa asawa mo, madali lang naman yan eh. Umalis ka sa trabahong ito. Huwag ka na pumasok dito. Hindi ko kailangan ng empleyadong walang papahalaga sa trabaho. Pero sir, kaya nga po ako tumawag kay Miguel para ipaalam ko sa inyo na 2 araw akong hindi nakapasok. Carlo, mula sa araw na ito, hindi ka na pwedeng may empleyado dito. Umalis ka na sa restaurant. Sir, pakiusap naman po. Bagong panganak lang po ang asawa ko. Maya-maya pa biglang nagsalita naman ang kasama nitong si Miguel. Boss, huwag naman ganon. Nakikiusap na ngayon tao eh. Pwede ba Miguel? Huwag kang makialam dito. Baka gusto mong pati ikaw ay mawala sa trabahong ito. Alam nyo, hindi kayo kawalan sa kumpanyang ito. Marami naghahanap ng trabaho na mas deserve pa sa inyong dalawa. Umalis ka na Carlo. Masakit ito para kay Carlo dahil ilang buwan na ding hindi kasi nakapagtrabaho ang kanyang asawa gawa ng nanganak ito. At siya lang naman ang inasahan sa kanilang pamilya. Kaya siya ang magsusumikap sana para dito. Pero dahil sa ugali ng kanyang supervisor ay wala man lang itong awa sa kanya. Heto nga at tanggal siya sa trabaho bilang isang empleyado. Isa pa sa pinoproblema ni Carlo ngayon ang bayaran sa ospital. Bagamat may kaunting diskwento pero malaki-laki pa rin ang kanilang babayaran. Miguel, ano itong nabalitaan ko na binabalak nyo daw mag-resign sa trabaho? Sir, hindi ba ito mangyayari kung muli nyo yung pabalikin dito si Carlo? Hindi ba kayo naawa sa kanya? Paano kung sa inyo nangyari yun? Aba talaga bang matapang ka na ngayon Miguel? Sino bang pinagmamalaki mo? Sir, wala akong pinagmamalaki. Wala akong pakialam kung matanggal man ako sa trabahong ito. Gusto ko lang sana kasing gawin ang tama. Ikaw nga eh, lagi ka rin late dito eh. Samantalang unang beses lang na late ni Carlo, tinanggal mo sa trabahong ito? Tumahimik ka Miguel ah. Huwag mong sabihin matagal ka na sa trabahong ito. Ikaw na ang tama. Ako pa rin ang inyong supervisor dito at ako ang masusunod. Wala na talagang pag-asa pa na magbago ang ugali ng kanilang supervisor. Dumating lang ito sa kumpanya, marami na ang nagbago at ilan sa mga trabahador ay nag-resign na rin. Dahil sa pangyayaring iyon ay nalaman ito na may-ari ng restaurant na maraming empleyado ang nag-resign. Naninirahan ito sa ibang bansa at binilin lamang ito ang pamamahala sa mga relatives dito sa bansa. Kaya naman mula sa ibang bansa ay dumiretso naman sa restaurant itong si Andrew para bisitahin ang kanyang negosyo. Alam niya kasing may hindi magandang nangyari sa restaurant at yun ang kailangan niyang malaman. Dahil wala pa noon ang supervisor na si Michael ay nakausap ni Andrew ang empleyadong si Miguel. Nagpanggap din itong aplikante para makapasok sa trabaho. Sir, meron pa ba kayong diyang bakante? Gusto ko kasi mag-apply. Saad naman ni Andrew. Hello sir, magandang araw din po sa inyo. Yes sir. Hiring po kami ngayon. Saad naman ni Miguel. Hindi kasi alam ng binata ng kanyang kaharap ngayon ang totoong may-ari ng restaurant na kanilang pinapasukan. Sir, paano ba ako mag-apply dito? Nako, huwag mo na akong tawagin sir. Kung sakaling matanggap ka dito paras naman tayo empleyado. Pati-patay dapat ang turingan. Pero sa ngayon kasi wala pang supervisor. Baka tatanghayin pa yun. Kung gusto mo, maghintay ka lang dito. Sabi naman ni Miguel. Sir, balita ko nga pala marami na daw dito nag-resign ah. Hindi ba maganda ang sweldo dito? Ayos lang naman sir. Pero atin lang to ha. Yung kasi supervisor namin talaga dito ay makasta parang may-ari ng restaurant. Sobrang sipag niya sa trabaho. Ang kaibigan ko si Carlo. Ang tanging magagawa namin ngayon ay mag-ambagan na lamang ng pera para kahit papaano ay matulungan namin siya. Hindi ito alam ng supervisor. Nako, grabe naman pala yung ugali ng supervisor nyo. Pero sige lang. Mag-apply pa na ako dito. Galing kasi ako sa probinsya pero nakapag-aral naman ako bilang tagaluto. Kung ganun sir, ikaw ang maging kapalit ko sa trabaho dito. Ha? Pamalit? Bakit? Aalis ka rin ba? Sir, mahal ko at gusto ko ang trabahong ito pero hanggat nariyan si Michael na makaasta kung sino ang may-ari ng kumpanyang ito, talagang marami ang mag-resign. Naawa ko sa kumpanyang ito. Alam mo bang noong kumpleto pa kami dito,
Kabilang ang restaurant na to sa top 5 sa ating lugar at talagang dinadayo pa ito. Sir Miguel, paano kung muling bumalik si Carlo dito? Hindi ka na rin ba mag-resign? Pero alam kong hindi na mangyari yun dahil matigas pa sa bahaw na kanin yung puso ni Michael pagdating sa mga empleyado. Saad naman ni Miguel sa kanya. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako po si Miguel. Miguel, paano kung sabihin ko sa iyo na ang nakaharap mo ngayon ay si Andrew Montiliano, ang may-ari ng restaurant na ito? Po. Naku sir, pasensya na po. Kung naging madaldal ako, hindi po kasi pinapakilala sa amin ni Miguel ang totoong may-ari dito. Michael, gusto kong kausapin mo si Carlo. Sabihin mong pinapabalik ko siya sa trabahong ito at yung gasto niya sa ospital, ako nang bahala doon. Pero ilihim natin to ha, dahil gusto ko pa rin mag-apply at makaharap ko yung supervisor nyo. Sige po Sir Andrew. Pupuntahan ko po si Carlo. Labis ang galak ni Miguel dahil ang owner ng kumpanya ang nag-offer para makabalik si Carlo sa trabaho. Habang hinintay naman ni Andrew ang pagdating ng supervisor, umalis muna itong si Miguel para kausapin ng kaibigan. Pare, kumusta ka na? Saad naman ni Miguel sa kaibigan. Nako Miguel, maraming salamat ha sa inyong pagtulong sa akin. Nako pare, alam mo, may good news ako sa iyo. Makakabalik ka na sa trabaho. Eto nga pala, may pera ako dito, pambayad sa ospital. Nako Miguel, saan mo naman nakuha itong perang to? Yun nga pare, ang gusto ko kasing sabihin sa iyo na babayaran ni Mr. Andrew ang bill mo sa ospital at pwede na rin makabalik sa trabaho. Teka, sino yan si Mr. Andrew, Miguel? Carlo, dumating kanina mula sa ibang bansa ang boss natin at talagang sobrang bait niya sa lahat. Kaya babayaran niya ang hospital bill mo at nais ka niya makita sa restaurant. Eto nga pala, meron na siyang allowance na bibigay sa inyo. Nako Miguel, gusto ko makita at pasalamatan si Sir Andrew. Matapos magbayad ay hinatid muna sa bahay ang mag-asawa. Honey, pupunta na ako sa trabaho sa restaurant. Gusto ko magpagkita sa aking boss. Sigihan, ayos naman sa akin dito. Na rin naman kasi ang sa Ate Sylvia na makasama ko dito sa bahay. Tanghali na noon, nakarating naman itong si Michael at nagmadali itong pumasok sa kanyang opisina dahil alam niyang darating mismo sa araw na iyon ang owner ng restaurant at gusto siyang makita. Mabuti na lang at mas nauna siyang dumating sa restaurant. Boss, meron pong nag-apply dito ng trabaho. Sige Jandre, papasokin mo sa opisina ko. Ngayon na habang wala pa ang owner natin dito. Nasa office itong si Michael habang may kausap sa phone. Marahil ito ang kanyang babae na lagi niyang tumatawag sa kanya kaya lagi itong na-late sa trabaho. Pumasok na sa loob itong si Andrew. Ikaw, anong pangalan mo? Saan ka galing at anong trabaho mo noon? Saad naman ni Miguel sa lalaking nakaharap niya ngayon. Hello sir. Ako nga pala si Andrew Montiliano. Galing po ako sa probinsya at interesado po ako mag-apply sa inyong kumpanya bilang tagaluto. Ha? Tagaluto? Seryoso ka ba? Isa kang probinsyano at ipagkatiwala ko sa iyo ang kumpanya? Naku Andrew, kung ako sa iyo, mag-apply ka na lamang bilang janitor sa mall. Tiyak, maraming magka-interest sa iyo doon. Tingnan mo nga yan tsura mo. Medyo may edad ka na. Matanda ka pa sa akin. Hanggang ngayon ba ay sa dati mo pa rin trabaho hindi ka pa rin na-promote? Oh, isa ka palang probinsyano no? Bumalik ka na lamang bukas dahil darating ngayon owner ng kumpanya. Kailangan ko pang maghanda dito. Agahan mo ha dahil kung malate ka, hindi na kita tanggapin pa. Umalis na itong si Andrew palabas ng restaurant. Totoo nga sinabi nila na makaastang may-ari ng restaurant itong si Michael. Makinig kayong lahat. Darating ngayon ang boss natin sa ibang bansa. Umayos ko yung lahat ha. Walang magsalita dito hanggat hindi ko sinasabi. Jandre, nasaan si Miguel? Boss. Nagpaalam siya saglit na meron siya pupuntahan daw. Ano? Hindi ba lang niya ako hinintay? Nag-text ang boss ni Michael na malapit na siyang makarating. Naroon ang mga empleyado habang nakatayo, hinihintay ang pagpasok ng CEO. Laking gulat ni Michael dahil pumasok sina Carlo at Miguel. Miguel? Saan ka galing? At bakit mo kasama yung taong si Carlo na yan? Hindi bang sabi ko, tanggalan siya sa trabahong ito? Gusto mong ikaw pati ay matanggal din dito?
Nagbingi-bingihan na lamang itong sina Miguel at Carlo habang patuloy sa pagpasok sa loob. Ilang saglit pa ay muling pumasok naman to si Andrew mag-isa. Hoy, tanda, hindi ba ang sabi ko sa'yo? Bumalik ka na lamang bukas para sa interview mo. Ngayon pa lamang sinasabi ko na sa'yo. Huwag ka nang bumalik bukas dahil hindi na kita tatanggapin pa. Biglang tumunog ang phone nitong si Michael. Hello sir, nasaan na po kayo? Nakahanda na po kami para makita kayo sir. Napansin naman ni Michael ang lalaking nasa kanyang harapan ngayon habang hawak-hawak nito ang kanyang phone. Mr. Michael, tama ba? Ako nga pala si Andrew Montiliano, ang nasa harapan mo ngayon. Ako ang CEO at owner ng kumpanyang pinapasukan mo. Napanganga na lamang itong si Michael. Hindi niya kasi akalain na kanina pa pala niya nakausap ang owner ng restaurant na ito. Sir Andrew, magandang araw po sa inyo. Michael, pinagkatiwalaan kita ng mga relatives ko dito. Pero akala ko, haka-haka lamang lahat ng iyon pero napatunayan ko na totoo pala ang lahat ng iyon. Grabe ka sa empleyado ko. Parang perfecto kang tao ah. Samantalang ikaw naman itong nauna sa pagiging late dito. Kung tutuusin nga matagal pa sila dito, si Carlo at si Miguel. Sila ang naging dahilan kung bakit kumikita ang kumpanya ko. Sir, pasensya na po kayo. Hindi na po maulit ito. Talaga Michael, hindi naman talaga maulit ito dahil mula sa araw na ito, makakaalis ka na sa pwesto mo. Maghanap ko na lang ibang trabaho mo na mapasukan. Yung boss ka dun. Napayok ko na lamang itong si Michael dahil sa sobrang hiya. At dahil doon ay umalis na lamang ito, dala-dala ang mga gamit niya. Makinig kayong lahat. Ako si Andrew Montiliano. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. At nagpasalamat ako sa inyong pagiging loyal, lalo na kina Carlo at Miguel. Maraming salamat sa inyo. Sa ngayon pwede na makabalik si Carlo sa trabaho kung nasa mabuting kalagayan ng kanyang asawa. At ikaw Miguel, ikaw naman ang bagong supervisor dito sa restaurant ko. At sana pagdating ng panahon, hindi ka matulad ni Michael na lumaki ang ulo. Sir Andrew, maraming salamat po. Nangako po akong pagsilbihan ko kayo ng maayos dito, lalo na ang kumpanya ninyo. Kaya nga Miguel, mula ngayon, pinagkatiwala ko na sa iyo ang restaurant na ito. Kayong lahat maraming salamat sa inyo. Dahil dyan, magkakaroon kayo ng additional bonus nitong sahuran. Naghiyawan ang lahat dahil sobrang saya. Naghanap naman ng ibang trabaho itong si Michael at natanggap naman ito dahil na rin sa kanyang educational background bilang isang promoter. Ngunit kung ano ang kanyang ugali noon bilang mas nakataas sa mga empleyado, ganon din ang naging kabaliktaran nito. Mas masahol pa sa kanyang ugali ang manager sa kanyang pinapasukang trabaho. Ganon pa man ay na-realize nito, ang gumagawa ng hindi maganda sa kapwa ay babalik din sa taong gumawa nito. Hanggang dito na lamang po muna kaibigan. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat. Abangan pa po natin ang ating mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.